Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong hamon, yung pong pagyayabang na naman po ni John Vic Remulla na huhulihin niya. Pupunta siya mismo sa Austria para hulihin si Harry Roque. Ay malugod pong tinanggap ni Harry Roque ang hamon at nag-imbita pa siya. Dinagdagan pa ni Roque, ipahuhuli niya si John Vic pag pinahuli siya. Hindi ah. Ito naman po, sa update naman po sa mga sinasabi ng chairman ng House Committee on Justice, pilitan po ni Luis Tro na wala daw pong, hindi raw po nila malalaman kung hindi sila mag-hearing, hindi raw po nila malalaman kung may probable cause. Alam niyo, sangkatutak po yung hinahanap ninyo. Pinipilit nyo kasi na may kaso eh. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng may kaso? Hindi nyo na po kinakailangang hanapin dahil direkta, ayan no. Ghost Project, yan ang kaso. Nagbigay ng pera ang tao. Ito po hinahanap nyo pa eh. May unexplained wealth. Hahanapin nyo pa ngayon kung bakit unexplained yung wealth. Kaya talagang mahihirapan kayo, panay kayo katwiran. Alam niyo po, madadaldal kayong mga congressman. Lahat ng ginagawa ni BP Sara kahit hindi kasiraan, pinansisira nyo. Halimbawa, yung lintik na 11 days na paggastos ng 125, ilang taon yung sinasabi yan? Ilang taon? Ang tanong, nakasama ba sa kaso nyo yun yung 11 days na ginastos? Hindi. Kasi wala namang paglabag dun sa 11 days. Kahit na isang araw nga pwede yan eh. Billion nga pwede kang gumastos ng isang araw eh. Gumagawa kayo ng mga issues, dyan lang kayo nagsimula. Ginastos 11 days lang. Oh. Tapos naghanap na kayo na naghanap. Unang taon pa lang ni BP Sara bilang Vice President, hinahanapan nyo na ng butas. Hanggang ngayon, ang nakita nyo pa lang, Mary Grace Piatos. Nakakita kayo ng Madriaga kasi kinausap ni Dilima, kinausap ng kung sino-sino. Ang tindi, no? Yun na ang kaisa-isa nyong testigo. Yung iba testigo yan dahil OWA, di ba? As usual. Yung iba testigo dahil NBI chairman, NBI chief. Yan yung punto namin eh. Etong mga congressman na to, hanggang ngayon wala silang masabi na tunay na kasalanan ni BP Sara. Lahat ng tao alam po. Yan talaga pinupuruhan nila. Ang pinupuruhan nila, alam nila na wala naman talagang problema yung Mary Grace Piatos. Hindi nyo po makoconvict dyan si BP Sara sa Mary Grace Piatos. Dahil maski kayo, alam nyo po yan alias. At lahat po ng tao sa gobyerno, alam po na may mga confidential agent. Alam na po ng mamamayang Pilipino na si Mary Grace Piatos ay isang confidential agent. Alangan namang ipangalan. Alangan namang pangalanan, di ba? Ngayon, unexplained wealth, wala lang. Bakit? Ano yung wealth na unexplained? Ay hahanapin pa namin sa salin. Ikukumpara pa namin kung yung binayaran niya bang buwis. Alam niyo po ba, pag nagkataon kung ano po yan? Kunwari, may binayaran siyang buwis. O di, pagbabayarin lang po siya. Ano ba yung gusto niyong malaman? ITR, income tax return. Meron siyang hindi nabayaran na buwis? Wala naman po sa kaso niyo yun. ITR, kasi nagbabayad siya ng buwis ng ganito, eto lang yung dineklara niya sa salin. Ang tanong po, meron po bang kaso pag hindi mo na-deklara sa salin?
Puwede mo na ngang i-correct ngayon yung SALN, eh, kung meron kang hindi na ideklara. 32 million ang bumoto diyan. Halimbawa, hindi niya nailagay, nakabili pala siya, yung halimbawa kay ano, kay, alam niyo na ang bababaw po nung kay Corona, eh. Asan dito yung ano, yung, parking po ng kondo, hindi na ilagay. Puta, yun lang. Ang tanong, yan ba'y ill-gotten wealth, yung parking na yun ng kondo kay Corona, ill-gotten wealth? Kasi po, dapat ninakaw ni VP Sara, patutunayan nyo na ninakaw niya. Hindi lang po yung hindi diniklara. Bakit hindi diniklara? Dahil ba ninakaw? Utang. Yan lang yung bintang nyo kay Corona, eh. Yung presyo ng bahay at lupa niya, hindi nakalagay doon. Yun lang po. Yung mga binibintang ninyo, hindi nakalagay yung parking lot ni Corona. May parking lot sa kondo, hindi nakalagay yung parking lot. Halimbawa, ganun lang po kabababaw. Kaya yung pasya ng korte, walang ninakaw si Corona. Pero patay na yung tao. Namatay na po sa buwisit sa ginawa nyo. Dapat may balik, eh. 'Di ba? Dapat yung mga congressman na mag-aakusa na walang patayan katulad nito. Ang dadaldal po ng mga yan, sa Mary Grace Piatos, naglalabas pa ng mga props. Meron po bang sinabi si Tabingi? Total, mahilig siya mag-props, eh. Tanong ko po sa inyo, meron bang sinabi si Tabingi na ninakaw ni VP Sara? Meron bang unexplained wealth? Meron po bang, ano po ba yung unexplained wealth? May yaman siya na hindi ma-explain. Ano po yung sinasabi ni Tabingi? Si Tabingi na lang. Kasi mahilig siyang mag-Mary Grace Piatos, eh. May props pa siya, eh. Ano yung props niya na pinapakita na yun yung yaman ni VP Sara na unexplained? Wala. Wala silang maipakitang props, kaya nga sila maghahanap. Bawal po yan. Luistro. Bawal yan. Ano ba yung sinasabi mo, Luistro? Ano yung sinasabi mo? Na hindi kayo para daw hindi sila pumapil na trial. Eh, ikaw nga nagsabi na mini trial yan, eh. Nung na-realize nyong lahat na bawal trial, sinasabi nyo na ngayon hindi yan trial. Kayo po ang nagsabi na yan ay mini trial, hindi po yan si VP Sara. Ang sinasabi ng kampo ni VP Sara, ang ginagawa ninyo ay isang fishing expedition. Wala kayong ebidensya. Kung may ebidensya kayo, nilabas na yan ni Tabingi. May props na si Tabingi. Halimbawa po, meron kayong sinasabi, eto halimbawa ng mga unexplained wealth, may pinagbibintangan nyo na may-ari siya ng mga condominium. Kasi billion po, eh. Ay condominium mansion. Ang mansion po sa Forbes Park, pinakamura billion. Wala pong milyon lang, daang milyon, wala na po yan. Billion po ang pinakamura na bahay at lupa dyan sa Forbes Park. So, kung billion yan, tama nga naman. Kasi 88 million lang yung salin, may unexplained wealth. Diba? O asan yung bintang nyo na unexplained wealth? Asan yung binibintang nyo na pag-aari ni VP Sara? Dapat may props na si Tabingi niyan. Meron nang ilalabas yan. O eto po, merienda. Ilalabas niya sa kahon ng Mary Grace. Mary Grace, ilalabas niya. Ay, Forbes Park Mansion. Asan yun? Wala. Kasi wala kayong bintang. Ang tagal-tagal na. Taon na kayo naghanap, wala pa rin kayong makita. Kung sisiraan nyo po si VP Sara, kung ang purpose nyo po ng pag-conduct ng hearing, sisiraan si VP Sara, kahit na po anong sabihin ni Madriaga,
Wala na pong talab yan. Naintindihan niyo? Wala na pong talab. Ang dami na po nanira kay Tatay Digong eh. May talab ba? Wala. Popular pa rin hanggang ngayon si Tatay Digong. Si BP Sara, sisiraan nyo? Eh Madriaga? Nakakabwisit lang kasi ang epal-epal nyong lahat, parang tama yung ginagawa nyo. Kung tama yung ginagawa nyo, bakit nyo binabatikos na lumapit si BP Sara sa Supreme Court? Pinipigilan ba kayo na dalhin yan sa Senado? Hindi. Kaya kayo pinipigilan kasi wala kayong ebidensya, maghanap kayo ng ebidensya, fishing expedition. Ang dami na po nagsasabi, mismo yung membro nyo, Rufus Rodriguez, sinasabi na wala. Ngayon, kinakatwiranan. Eh pag hindi kami nag-hearing, hindi namin malalaman kung may probable cause. Imagine, kung wala kayong makikitang probable cause mula po sa ebidensyang binigay ng complainant, wala po kayong karapatan na magsabi na may probable cause kung wala kayong nakikita. Tandaan po ninyo, hindi po hinala ang mga kaso. Dapat po yan may ebidensya. Sino po ang magbibigay ng ebidensya? Kayo ba ang maghanap ng ebidensya? Dapat? Hindi. Dapat magpapasya kayo sufficient in substance, in forms, in kung ano pa man. Pag sinabi pong sufficient, sapat na ang ebidensya nyo. Sa lahat po ng sapat, kayo ang kulang-kulang. So pinapatunayan nyo lang sa pagkukondak ng hearing na wala talaga kayong ebidensya. Ngayon kung ano-ano sinasabi nyo, eh hindi naman kami magpapa-cross-examine, wala kaming pakialam. Eh si Madriaga iharap namin, wala kaming pakialam. Mag-hearing kayo, wala namang pumipigil sa hearing nyo eh. Ang pinipigilan po ng kampo ni BP Sara, yung fishing expedition. Yung nagpapasabpi na kayo ng mga dokumento. Ano sabi ni Escuña? Bawal dagdagan yung ebidensya ng mga complainant. Bawal dagdagan. Kung ano yung ebidensya nila, yun na yun. Eh paano yan? Madidismiss yung kaso dahil kulang ang ebidensya. Talagang ganun. Lahat po ng kaso dapat dinidismiss kung kulang ang ebidensya. Lalo na kung yung kinakasuhan ninyo, lalo na po kung impeachment. Dapat po mahigpit sa impeachment. Bakit? Kasi po ang ini-impeach ninyo ay pinagtiwalaan ng 32 million. Ilan lang kayong bumoto para gusto nyong impeach si BP Sara? 54? Ikumpara nyo nga yung 54 na tao sa 32 million. Ngayon, para matupad yung kagustuhan ng 54 na tao, maghanap yung 54 ng ebidensya. Dahil walang ebidensya yung nagre-reklamo. Simple lang po yan. Kahit nga, mabigat na yung kaso eh. Kung walang sapat na ebidensya, lalaya yung pinagbibintangan. Yan po ang due process. Kung wala kayong ebidensya laban kay BP Sara, laging sinasabi ni Luis Tru, binibigyan naman namin ng pagkakataon si BP Sara na sagutin. Sumagot na po. Ang sagot nila, wala kami sasagutin dahil wala namang ebidensyang pinapakita yung kabila. Puro hearsay, puro haka-haka. Halimbawa, yung sinasabi nyo, mayroong aligasyon na unexplained wealth. Asan yung ebidensya nila na may unexplained wealth? Wala pang ang ebidensya, kaya nga kami maghanap. Bakit kayo maghanap? Complainant ba kayo?
Ang gawain ng Justice Committee kaya pinadaan sa inyo, titignan nyo yung complaint kung ito ba ay may basehan. Ibig sabihin, yung complaint ba na to, pwede nyong idiretso. Tignan nyo last year, pinagpasyahan ninyo na pwedeng idiretso sa Senado. Dumaan ba yan sa House Committee? Hindi. Bakit? Kung dumaan yan, makikita nyo na walang ebidensya. Wala kayong ultimate facts. Panay mga konklusyon. Tumaas ng 1,000% ang yaman ni BP Sara. Therefore, magnanakaw siya. Puta, paano nyo i-conclude yun? Eh kay Martin nga, 3,000%. Hindi pa rin magnanakaw. Ano ang batayan ninyo? Pag tumaas yung pera mo, magnanakaw ka na? Puta, lahat ng bilyonaryo sa Amerika. Ilan na ba tinaas ng yaman nito ni sino yung pinakamayaman? Si Elon Musk. Saan ba nagsimula si Elon Musk ng pera? Ibig sabihin magnanakaw yan? Ill-gotten wealth. Wala naman kayong sinasabi kung ano yung ill-gotten wealth. Ngayon lang ako nakakita na nagbibintang kayo. Wala naman kayong sinasabi kung ano yung ill-gotten dyan. Asan dyan yung hindi maipaliwanag? Ano yung hindi maipaliwanag? Eh ang hilig nyong mang-asar eh. Eto po, merienda namin, Mary Grace. Ito po ang laman, piatos. Mary Grace, piatos. Mary Grace, piatos. Mary Grace, piatos. Tabingi, ulo mo. Katatabingi mo, bobo ka. Asan yung sa unexplained wealth? Ito po ang aming merienda, Mary Grace. Unexplained wealth, wow! Luxury cars ni BP Sara. Wow! Mansion ni BP Sara. Wow! Helicopter ni BP Sara. Meron ba kayong binibintang? Paulit-ulit ako rito dahil nabubwisit na ako sa mga lintik kayo. Ang magnanakaw dito sa gobyerno ni BBM, mayroong mansyon sa Forbes Park. Hindi lang isa, sangkatutak. Kaya nga sabi ni Tiangco, ayon daw sa usapan ni BBM tsaka ni Martin Romualdez sa Saldico, Martin, ilan ba pa bang mansyon ang kailangan nyo sa Forbes Park? Utang na Vice President? Vice President ng Pilipinas? Yung mga congressman na dideliveran ng maleta? Bawat maleta, 50 million mahigit. Ilang maleta yung ang na-deliver sa mga congressman? Tapos Vice President na magnanakaw. Putya, kada pirma, Mary Grace Piatos. Uy, pumirma na kayo ng Mary Grace Piatos. 100 ako dyan. May 100 pesos ako dyan. Oh, ikaw, mag-ano ka yung mga safe house. Overprice mo. Mag-overprice ka ng safe house. Kada overprice mo, may 1,000 ko dyan. Puta, magtsatsaga yung Vice President ng papiso-piso.
Okay, balik tayo. Biruin niyo po, papapaniwalain niyo kami. Alam po ni VP Sara, siya po ang unang naglantad. Wala pa po tayong alam lahat. Sabi na ni VP Sara, si Martin Romualdez at si Saldico ang may kontrol ng budget ng Pilipinas. Ibig sabihin, alam nyo na ibig sabihin. Ngayon, kung alam niya na siya at siya ay magnanakaw, logic na lang tayo. Tama na yung mga kababatas. Talo na kayo sa batas, talo pa kayo sa logic. Sa batas, bawal yung dagdagan yung ebidensya na nagrereklamo. Putya, hindi nyo lang dinadagdagan eh. Kayo pa naghagilap ng ebidensya na nagrereklamo. So sa batas, bawal na yung ginagawa nyo. Eto pa ngayon. Wag na po tayong sa batas naman. Sa logic lang. Sino nagbulgar na may kontrol ng budget ng Pilipinas ay si Martin at saka si Saldico. Sinong kauna-unahang nagbulgar niyan? Nung hindi pa po pumuputok yang control sa budget, pinulgar na po yan ni VP Sara. Ano sabi niya? Si Martin at si Saldico ang may kontrol ng budget ng Pilipinas. Ngayon, palagay nyo ng tama kayo, magnanakaw si VP Sara. Kung magnanakaw ka, bakit mo aawayin? Ang una mong aawayin, yung may kontrol ng budget. Puta, magnanakaw ako dito. Pag eto, kaya ang konklusyon ko, dahil magnanakaw ako, palagay nyo ng tama kayo ha, o ganito magiging sitwasyon. Dito na tayo sa logic. Ano ang lohika na alam mo nang sila may kontrol ng budget at ikaw ay magnanakaw? Bakit mo sila aawayin? Tapos, ang nanakawin mo, magnanakaw tayo, operasyong nakaw. Ihandaan nyo mga ballpen nyo. Kada pirma nyo ng Mary Grace Piato, 50 pesos ako dyan. Utang na 50 pesos, samantalang yung bawat maleta, 50 mil mahigit. Pwede ka nga magpa-deliver ng 10 maleta eh. Walang kahirap-hirap eh. Kung hindi mo awayin yung may control ng budget. Putya, una niyang inaway yung may control ng budget eh. Sino ba unang mga nakaaway ni VP Sara? Si Martin at saka si Saldico. Magnanakaw bang ganyan? Para ka makapagnakaw sa gobyerno, kinakailangan may sabwatan kayo na may kontrol ng budget. Papaniwalain nyo kami na magnanakaw si VP Sara pero inaaway niya yung may kontrol ng budget? Sino sa mga pinagbintangang magnanakaw? Sino sa mga pinagbibintangang dinideliveran ng maleta ang umaaway kay Martin at kay Saldico? Wala. Pinagbibintangan pa lang yan ha. Hindi pa napapatunayan. Bakit nga hindi napapatunayan na sila'y nadideliveran? Walang nag-iimbestiga eh. Diba? Maraming salamat po sa nagugustuhan yung mga vlogs ko. Pwede po ba? Pwede nyo pong i-share yung link. May mga Facebook po kayo, i-share nyo lang po. Copy nyo lang yung link para naman marami ring makapanood sa atin. Yung pala nakakalimutan ko sabihin eh. Kaya pala yung mga vlogger nagsabi, like and share. I-share nyo lang po rin to sa mga FB nyo. Malay nyo may makapindot na isa. Kaya imposible po yung magnanakaw si VP Sara eh. Paano nagnakaw? Eto pa po ang mga sinasabing ninakaw niya, yung confidential fund. Mas malaki po yung magnanakaw sa hindi confidential eh. Ibig nyo ba sabihin, namimili lang yung magnanakaw? Parang ganito po yan eh. Akyat bahay. Puta, nakakalat yung mga cellphone. Ay, hindi ko kukunin yan. Bakit? Magnanakaw tayo, boss Ba't hindi natin kunin yung mga cellphone? Tulog naman sila. Magnanakaw tayo pero pili lang ang nanakawin natin. TV at rep lang.
May maniniwala sa inyo, akyat bahay, mamimili lang na nanakawin? Bakit wala kayong binibintang na ninakaw niya sa legal? Doon sa mga hindi po pwedeng magsalita si BP Sara, hindi niya pwedeng ipaliwanag, doon kayo nagsasabi na ninakaw niya. Confidential fund. Pero sa legal, na budget ng OBP, taon-taon may budget, bakit wala kayong sinasabi ninakaw niya? Bakit hindi niyo sinasabi na binulsa niya yung libreng sakay? Bakit hindi niyo sinasabi na binulsa niya yung burial at saka hospitalization? Kasi pwedeng sagutin yan. May nag-akusa ba sa kanila na binulsa yung libreng sakay? May nag-akusa ba sa kanila na binulsa yung mga burial at saka yung hospitalization? Wala. Kasi pag pinagbintangan nyo si BP Sara, legal na budget yan. Binulsa ko ba? O eto report to. Bakit ayaw nyong hanapin yung report ng burial? Bakit ayaw nyong hanapin yung report ng libreng sakay? Kasi kayang sagutin ni BP Sara. Yung binibintang nila, hindi talaga sasagutin ni BP Sara. Confidential eh. Ano ba, Badong? Ang dali lang naman palang, sa mga paliwanag mo, Badong, kung tutusin, madali lang naman palang sumagot si BP Sara eh. 'Di ba? Madali lang palang sumagot. Bakit ayaw mo na lang pasagutin? Una, hindi kami magkaano-ano ni BP Sara. Pwede ko sabihin, sagutin mo na nga. Hindi, sagutin mo na nga. Ikalawa, confidential nga eh. Pag pinaliwanag kasi ni Inday yung confidential, makakasuhan po siya. 'Di ba? Paglabag po yun. Hindi naman siguro. Sino pa magkakaso? Yung mga nagsasabing ipaliwanag niya yung confidential fund, sila din yung magkakaso. Alam niyo na ngayon kung gaano kasutil yung mga... hindi niyo ba natanong sa sarili niyo? Bakit hindi kino-question yung business kaday ba yon, yung tumutulong si Inday Sara sa mga simpleng negosyante? Bakit hindi nila kino-question? Halimbawa, ninakaw mo yung business kaday, o kaya ninakaw mo yung libreng sakay, o kaya ninakaw mo yung burial. Kaya po nila hindi yan binibintang kay BP Sara kasi pwede silang batuhan ng record ni BP Sara. Actually, nakalantad yung record niyan. So, saan sila kunwari naglalagay? Hindi niya pinapaliwanag yung confidential fund. Wala naman po nagpapaliwanag ng confidential fund eh. Bakit po wala nagpapaliwanag ng confidential fund? Bawal. Bawal ipaliwanag kung paano mo ginastos yung confidential fund. Pero yung pwedeng ipaliwanag ni BP Sara, walang nagtatanong. Narinig nyo na ba si Laila de Lima? Saan niya ginamit yung libreng sakay? Wala. Narinig nyo na ba si Tabingi na lagi may props na Mary Grace Piatos? Narinig nyo na ba siyang tinanong? Ninakaw ni BP Sara, narinig nyo na bang binintang nila? Nilustay niya yung business taday. Magnegosyo taday pala. Meron po ba kayong narinig na nagsabi na ninakaw ni BP Sara yung magnegosyo taday? Wala. Kasi sasampalin sila ng kayang ilantad ni BP Sara. O eto, yan ba ninakaw ko? Dito na punta yan. May mga pangalan na recipient. Pwede nilang tanungin. Hindi na nila po kinakailangan na magpunta pa ng mga NSO para patunayan kung may birth certificate. Pupuntahan nila yung address, tatanungin nila yung tao kung talaga nabigyan ng business taday. Kaya hindi po nila pinagbibintangan si BP Sara. Balik tayo doon sa logic natin. Logic lang po to. Ang isang akyat bahay, mamimili ba yan ng nanakawin?
'Pag nakakalat may nakita siyang ang gusto niya lang nakawin sana ref ay yung ano, yung TV kasi bago yung TV nakita, "Putang ganda ng TV nun, Hindi na flat screen, liquid screen na. Ang lupit, nanakawin ko nga yan." Putya akyat bahay siya, Nakita niya nakatiwangwang mga cellphone. May isang bungkus na pera dun, 25,000 nakakalat. Ay hindi ko na nakawin yan. Kasi ang balak ko lang nakawin yung ano, yung TV. 'Di ba? Yan yung binibintang nila kay BP Sara. Magnanakaw si BP Sara pero confidential fund lang ang ninanakaw. Hindi niyo nga papaliwanag, Kayo ba napapaliwanag niyo yung pagnanakaw ni BP Sara? Yan po yan, Wala po talaga ninakaw yan kasi kaya nga nila sinasabi na ang nilustay ay confidential fund. Okay. Punta po tayo rito sa ano, sa mga boylet. Ay, hindi. Nakita ko lang mga boylet. Kaya yung mga sinasabi ninyo na ah, tama naman si Luis Ro, sinasabi niya, pag hindi kami nag-hearing, hindi namin madedetermine kung may probable cause o wala. Ayun naman pala, Kung wala po kayo madedetermine, hindi naman po hearing iniiba nyo, Yung hearing, okay lang po yan. I-hearing nyo ng i-hearing. Tanungin nyo ng tanungin si Madriaga. Wala namang maniniwala dyan, Kahit pagtatanungin nyo pa yan si Madriaga, wala pa rin po maniniwala. Ang tanong, ang kino-question namin, bakit kayo nagpe-fishing expedition? Yun po ang question, Bakit kayo nagpe-fishing expedition? Hindi po kung ano-ano. Okay. Punta na po tayo rito. Sa isa pang balita. Alam nyo, sinusunod-sunod ni etong si John Vic Remulla, ang follower ng kasabihang good or bad publicity is still publicity. Lahat po ng propaganda ni John Vic Remulla, lahat ng pagsasalita niya sa media, press conference niya, puro po pero yun yung sabihin, muntik na naming mahuli si Atong Ang. Alam niyo po, John Vic, di ko alam kung mahilig ka sa sports. Sa sports po, mapa-boxing, mapa-basketball, yan po yung dalawang pwede po ako makapag-diskusyon. Pag sinabi pong muntik ko ng tamaan, wala pong bilang yun. Wala pong score sa sports na boxing yung muntik mo ng tamaan. Bugbog ka. Parang ganito, bugbog yung boksingero. Pero nung in-interview siya, alam nyo, grabe, ang ganda ng pinakita ko. Bugbog siya, dugudugugang. Talagang bukol-bukol yung pagmumuka, ang daming cut ng pagmumuka. Halos ngiwi na yung dahil sa tinamaan pa sa panga. Nagawa pang magyabang. Yung round 2 kanina, pare, multi ko ng tamaan, Yan yung ginagawa ni John Vic, Talunan na, pinagmalaki pa yung muntik. Muntik kong mahuli. Muntik na naming makita yung anino ni Saldico. Napapaligiran na namin si Saldico. Parang nakita ko nga yung anino, Ngayon naman, eto naman, pupuntahan niya si Rari Roque sa Vienna, sa Austria, to have him arrested. Plano pa lang, pupunta kami dyan, huhulihin kita. Ang tindi, John Vic, Kaya ka na pagsasabihan ng mga, ano sabi ni Guanzon?
From war on drugs ni Mayor Digong, napunta tayo sa war on topless ni John Vic. Ah, yung mga naghahalo po ng semento diyan na naiinitan, baka gusto nyo mag-strong sleeve. Nakakahiya. Parang ang boksingero. Tsaka ganun din po, no? Sa basketball naman, tamba kayo, pero nung ano po masasabi nyo at tamba kayo? Naku, alam mo, ang ganda ng laro ko eh. Bakit po maganda laro mo? Eh, zero kayo. 0 points ka, paano gumanda laro mo? Eh, muntik ko nang tamaan yung ring eh. Walang bilang yung muntik. Ngayon, eto, hinahamon mo. Nagyayabang ka na naman, John Vic. Wala namang problema. Ganun talaga eh. Ano po, maganda rin po minsan yung may yabang ka kasi pangangatawanan mo eh. Naalala ko lang bigla. May kasabihan ako nung araw ko pa 'to kasabihan eh. By helping others, you are actually helping yourself. Naalala ko ng college. Siyempre may mga ligaw-ligaw ka, 'di ba? Feeling mo, alam mo 'yun, yung nagpipiling matalino ka kahit hindi naman. Ano ko, nagpapa-impress yung baka may mga ano kayo diyan, meron kayong ah, mga report. Tutulungan ko kayo na magpaliwanag kasi mahirap na 'pag mga higher na yung mga isim-isim, ba, socialism, communism, mga gano'n-gano'n. Puta, yabang ko diyan sa mga history. Akala talaga nila matalino ako, eh. Siyempre nanliligaw ka, eh, 'di ba? Tulungan mo naman kami, ano ba report niyo? Ano 'to, eh, tungkol sa socialism in, USSR. Sige, ano tayo, anong oras kayo libre? Do'n kami sa damuhan, aaralan ko sila. Hindi ko po alam din 'yun. Pupunta na ako sa library, kinuha ko yung topic nila. Ire-research ko yan sa library. Ganito pala 'to. 'Yun po, kaya nahasa yung utak ko sa kagaganyan, eh, kapapa-impress. Yan yung John Vic. Ako naniniwala ako diyan na 'pag nagyabang ka, mapipilitan kang gawin. Eh, ikaw, ang dami mo ng niyabang, eh. Ang dami mo ng, mga huhulihin na hanggang ngayon hindi nahuhuli. O ngayon hinamon ka ngayon ni ano. Kaya yun po ang dahilan kung bakit po ako natutong mag-research, yung mabibilis sa pagbabasa kasi putya ngayon lang sinabi sa akin kinakailangan mamayang 2:00 ipapaliwanag ko na. Hindi ko po sinasabi na nagre-research ako, ang projection ko, ano kasi ko, yung mga ano, nung estudyante ko, ako ay isang, ah, irregular student. Kung sino-sino mga kaklase ko, may kaklase ko na 4th year na, may kaklase ko 3rd year, may kaklase kong 1st year, 2nd year, lahat. Ang dami kong kaklase. Hindi pa computerized ngayon eh. Yung tatlong huling sem ko, 30 units ako, 10 subject. Ang kinakatwiran ko lang, hanggang 21 units lang eh. Ang kinakatwiran ko lang, ma'am, graduating po ako. Graduating ka ba? Sige. Ilan po ba pwede kong kunin? Kasi 10 na lang po kulang kong subject eh. O pwede mo kunin yan lahat. Pucha, graduating ka eh. 3 sem akong graduating. Anyways, nakwento ko lang para magyabang. Hindi po ako matalino. Natuto na lang ako na mabilis na mag-isip kasi magyayabang ako mamaya. Kinakailangan maunawaan ko to ngayon. Pa-impress ba? Pa-impress. Tanggaling mo naman. Paano mo nalaman yan? Yan na ba kayo nagpaturo sa akin? Kaya dapat ganun, John Vic.
Pangatawanan mo 'pag meron kang, iniyabang, pangatawanan mo. Halimbawa si Atong Ang tagal mo ng hina-hunting 'yan, eh. Oh, ngayon wala pa rin. 'Di ko po sinasabi na madaling hulihin si Atong Ang, eh, kaya lang 'wag mong ipagmalaki yung mga muntik. Hindi po ako working student, talagang full-time estudyante ko, full-time lover boy. Pinangatawanan ko, akala naman nila ang galing-galing ko. Putya meron naman akong crush na crush, kaklase ko lang siya sa math, eh, bobo ko sa math. Ang tingin niya talaga sa'kin bobo ko. Crush na crush ko yun, gandang-ganda ko. Kung sa iba lang kami naging magkaklase, yun yung panghinayang ko, eh. Kung naging kaklase ko lang 'to sa history o kaya sa political science o kaya, sa philosophy, putya yari sa'kin 'to, eh. Ang tingin niya talaga sa'kin bobo. Kasi bobo, hindi ako kumikibo sa math, eh. Baba ng grade ko talaga ro'n. Hi Jobs, sorry antay ko lang traffic light. I'm driving to work, OT, sindikatong gobyerno. Oh, punta na po tayo rito kay John Vic. Yan po ang sinabi ni ano ngayon, yung hamon niya na huhulihin niya mismo, siya mismo ang huhuli o kasama siya sa huhuli kay, dito po kay Harry Roque. Ito po ang sinabi ni Harry Roque ngayon. Inaantay kita rito, magkita tayo sa Austria. Kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, wag mo kong arestuhin dito sa Austria. Ganun pa man, inaantay kita dito, magkita tayo. Oh, ikaw pala ipapaaresto, eh. Kasi nagyabang si John Vic, eto sabi niya, pupuntahin ko si Harry Roque sa Vienna to have him arrested. Ayan po, makikita po natin sino po ang maaresto. Pupunta kaya si John Vic talaga sa Austria? Maaresto ba niya si Harry Roque o siya ang ipapaaresto ni Harry Roque? Abangan sa susunod na mga kabanata. Punta po tayo sa iba pang balita kung meron pa tayong makita rito. From war on drugs ni Mayor Digong, napunta tayo sa war on topless ni John Vic. 'Di ba parang nakakahiya po, no? Ako nahihiya ko, yun yung proyekto mo. Eto po, alam nyo sobra-sobra na po yung concern, pati po ng media, sama-sama po, nila Auntie Claire, ng gobyerno. Ang concern nyo po, yung mga nagpapakalat ng fake news, buong mundo po, si Donald Trump nga, eh. 'Di ba? Sinasabihan niya, "Oh, ikaw CNN fake news ka. O ikaw New York Times fake news ka." Ganun po, dinidirekta niya yung mga pinaghinalaan niyang fake news. Pero yung mismong salitang fake news, minsan mali na paggamit niyo, eh. Ilan beses na ba akong naano niyan, na ano niyan, mga fact checker nitong sino yung fact checker, yung sikat na fact checker? Ilang beses na akong pinak-check niyan. Ang fact check, yung facts ko ang mali. Eh puta, pati opinion namin, pina-fact check nyo, eh. Iba po yung facts sa opinion. Ako po, malabo po akong magkamali sa facts kasi wala akong sariling facts. Wala pong sa akin nagmumula. Wala po akong balita na galing po sa puting ahas, green ahas, puting kalabaw. Wala po akong ganun. Ang lagi po sa akin, reaction ko sa mga balita. Kaya paano kung mapi-fake news? May balita diyan, legit na balita lang ako nagre-react. Kita niyo po, lagi kong sinasabi sa inyo, paubayan na natin sa ibang vlogger 'yan. Ako, kung ano lang yung alam na natin na totoo, do'n ako magre-react.
Tapos sa mga fact checker, ang pina-fact check yung opinion ko. Hindi nila maintindihan. Bobo kasi mga fact checker nila kaya. O kaya yung pagyayabang na ganyan ni John Vic, ano po resulta niyan? Ilan ba siya sa latest survey? Nag-uunahan sila ni ano eh, nagpaparamihan po sila ng paipalan sila ni ano, ni Risa Ontiveros. Pagdating po sa survey, nag-uunahan po sila sa kulelat. Okay, special lang po 'to, may nakita ko lang po na may nagpapabati. Paki-greet 92 years old avid listener mo dito sa Jensan si Mr. Intes Kulye playing. Nagre-request makinig sa vlog mo. Hina na kasi ng mata niya. O yan po. Si Intes Gulye. Aba, higa ka ng higa. Bumangon ka dyan. Walang 92 years old. Nasa isip mo lang yan. Bumangon ka. At tayo maglakad. Di, joke lang. 92 years old. Yan ha, binabati kita. Enjoy mo lang. Kung hindi na kayang kung hindi na kaya yung lakad-lakad, enjoy mo lang yung pahiga-higa dyan. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, nakakota ka na. Ibig sabihin, Intes, sulit ka na sa mundong ibabaw. Bibihira yung narating mong edad, 92 years old. Ang dami mo ng pabonus. Ano man ang mangyari sa'yo, dapat okay na okay ka na. Diba? Okay, Brad. Kinig-kinig ka lang kay Badong. Makinig ka lang, huwag ka nang maapektuhan. Baka nakikigalit ka pa. Hayaan mo na. Yung pakinggan mo na lang yung maibsan ng lungkot mo. Okay. Yan, ingat-ingat kayo dyan sa Jensan. Sana makarating ako dyan. Pag nakarating ako dyan, ipagluto nyo lang ako ng ipagluto nyo lang ako ng famous na tuna dyan. Ayoko po ng kilaw. Gusto ko yung tuna na may sabaw. Yan. Kahit na tinolang tuna lang. Dadayo nga ako riyan sa Jensan. Pag dumayo ko dyan, mag-message lang kayo. Para makatikim tayo ng tuna. Okay. Tignan natin, baka meron pa po tayong hindi nababalita. Ito naman. Nico David. Chismis vlogger lang to. Hoy, Nico David. Sabi niya, yes, mataas ang gasolina kaya dapat na isoli ni BP Sara yung confidential fund si Stol. Antindi dati chismis ka lang Dati ang kalaban mo lang sa pagbablog si Sino yung badingdong na reporter? Yung baklang may asawa? Pangalan nun? Yun lang ang mga katapat mo sa pagbablog Nico David Pumapasok ka na rin sa politika. Putya, huwag kayong pumasok dito. Magmumukha kayong bobo. Bobo na nga kayo Oo, bobo ka. Kala mo hindi ko napapanood mga vlogs mo? Panchismis lang yung mga vlogs mo. Hindi ubra sa politika yan. Bakit? Ito, tanungin kita, Nico David. Para umubra. Kasi pag mga bobo, meron ding kwalifikasyon para umubra ka rito. Ano ka ba? English accent? May English accent ka ba? Kung wala ka English accent, marunong ka ba sumayaw? Nagbibikini ka ba katulad ni yung mga bobong vlogger, ganyan Nag-English accent. Tapos,
Sa politika 'to, mga bobong vlogger sa politika. Eto ang kinakailangan niyong gawin, yan. Nagsusuot ka ba ng, bikini?